Ako si Ariel, isang simpleng binatilyo na walang ibang hangad, kundi ang tapusin, ang araw sa paaralan, at makapaglaro sa labas. Ngunit, isang araw ay nagbago ang lahat. Sa ilalim ng hagdanan sa bahay namin, may isang lumang silong na matagal nang hindi binubuksan. Sa kabila ng mga babala ng aking mga magulang na huwag itong galawin, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Ang mga tunog ng kalampag at pagbulong mula sa ilalim ay tila nagtatawag sa akin. Kaya isang gabi, habang tahimik ang bahay, nagpasya akong bumaba sa silong. Sa unang hakbang pa lang ng pagbaba ko, parang may kakaibang enerhiya ang bumalot sa akin. Ang silong ay puno ng alikabok at ang amoy ng kahoy na nabubulok ay pumuno sa hangin. Sa isang sulok, may isang kahon na natatakpan ng tela. Ang kahon na iyon ay tila lumiliwanag sa aking harapan. Dahan-dahan kong tinanggal ang tela at doon ko nakita ang isang aklat na lumang-luma na. Ang mga pahina ay tila naglalaman ng mga lihim na nakalimutan na ng panahon. Habang binubuksan ko ang aklat, nakaramdam ako ng kakaibang kilig at kaba. Ang mga pahina ay puno ng mga simbolo at salitang hindi ko maintindihan. Parang may sariling buhay ang aklat na ito. Sa unang paghawak ko pa lamang, parang may pumasok na kuryente sa aking katawan. Lahat ng paligid ay nag-iba. Ang silong ay tila naglaho at napalitan ng isang lugar na hindi ko pa nakikita. Mga puno na may nagliliwanag na dahon, mga ibon na may iba't ibang kulay, at isang himpapawid na puno ng mga bituin kahit na umaga pa lang. Napapalibutan ako ng kagandahan at kasindak-sindak na tanawin. Nang biglang may lumitaw na isang batang babae sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga at takot. "Ikaw ba ang napili?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tila alingawngaw sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nais kong itanong kung nasaan ako, ngunit nauna siyang magsalita muli. "Ang aklat na hawak mo ay ang susi sa lahat ng ito. Ngunit mag-ingat dahil hindi lahat ng mahika ay mabuti." Sa isang iglap, ang batang babae ay nawala at ang paligid ay nag-iba muli. Ngayon ay nakatayo na ako sa isang madilim na kagubatan. Ang mga puno ay tila may sarili silang buhay. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. Ang aklat sa aking kamay ay naglalabas ng kakaibang liwanag na tila nagbibigay babala sa akin. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang paglalakbay sa lugar na ito. Ngunit alam kong kailangan kong malaman ang lihim ng aklat na ito. Habang naglalakad ako palayo, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa aking likuran. Ang mga hakbang ng isang bagay na hindi ko pa nakikita. Lahat ng buhok ko sa katawan ay tumayo. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Napalunok ako. At kahit bumibigat ang aking mga paa, pinili kong lumingon. Ang aking nakita ay isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang katawan ay parang usok. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag na pula. "Ikaw ang napili," sabi ng nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ng nilalang ay nagbago at ang paligid ay biglang nagdilim. Ang mahika ng aklat ay tila nagsisimulang kumawala. At alam kong hindi ito basta-basta mawawala. Ang aking buhay ay nagbago sa isang iglap at ang pakikipagsapalaran ko ay nagsisimula pa lamang. Ang aklat na nagbukas ng mundo ng mahika, bahagi 2. Pagkatapos kong buklatin ang sinaunang aklat na natagpuan ko sa silong, parang umikot ang mundo. Hindi ko lang naramdaman ng simpleng kilig o takot. Ang bawat pahina ay tila may sariling buhay. Ang tinta ng mga salita ay nagkikislapan, gumagalaw, at sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng gasera. Hindi ko maipaliwanag, pero ang aklat na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ang unang pahina ay naglalaman ng simpleng babala. Ang bumasa
ay magbubukas ng pinto. Ngunit tandaan, hindi lahat ng pinto ay madaling isara. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa likuran ko, kahit na sarado ang lahat ng bintana sa bahay. Ang mga salita sa aklat ay parang bumubulong sa akin. Inaakit akong ituloy ang pagbabasa. Sa kabila ng takot, hindi ko napigilang magpatuloy. Ang susunod na pahina ay nagpakita ng mapa, maliit, ngunit tila gumagalaw. Ang mga linya nito ay lumalabo at muling bumubuo ng mga bagong daan. Hindi ito ordinaryong mapa, parang may sariling isip. Hinawakan ko ang aklat ng mas mahigpit habang unti-unting lumalapit ang liwanag mula sa gasera sa ibabaw ng mesa. Ang mapa ay biglang nagliwanag at isang pangalan ang lumitaw sa gitna nito. Ang kagubatan ng silim. Hindi ko alam kung saan iyon, pero nang basahin ko ang pangalan sa isip ko, parang may narinig akong tunog ng mga kampana at alingawngaw ng hangin. Sa susunod na pahina, may mga salitang naglitawan ng kusa, tulad ng tinta na bumubuhos at bumubuo ng sarili nitong kwento. Kung nais mong buksan ang daan, magbigay ng isang bagay na mahalaga. Ang sakripisyo ay ang susi. Tumigil ang paghinga ko. Sakripisyo? Ano ang ibig sabihin nito? Sa puntong iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa silid. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila puno ng mga mata na nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Nakakakilabot, pero hindi ko magawang isara ang aklat. Napansin kong may maliit na bilog sa ibaba ng pahina na tila isang butas. Hinawakan ko ito at biglang sumilay ang liwanag mula sa gitna ng aklat. Ang liwanag ay napakaliwanag. Halos hindi ko makita ang paligid. Nang bumalik ang normal na tanawin, napagtanto kong hindi na ako nasa silid namin. Nasa ibang lugar na ako. Ang paligid ay tila isang kagubatan, ngunit hindi ordinaryo. Ang mga puno ay may kulay asul na dahon at lumulutang ang mga ugat sa ere. Ang lupa ay kumikinang sa ilalim ng aking mga paa. At ang hangin ay may amoy ng bulaklak na hindi ko pa naamoy dati. Sa malayo, may naririnig akong mga tunog ng mga ibong hindi ko mawari kung totoo o gawa-gawa lamang. Sa gitna ng kagubatan, may nakita akong isang lumang tore na parang itinayo ng isang mangkukulam noong unang panahon. Ang tore ay napapalibutan ng makapal na usok. At ang mga bato nito ay may mga ukit na tulad ng mga salitang nasa aklat. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, alam kong doon ako dapat pumunta. Habang papalapit ako sa tore, naramdaman kong parang may isang bagay na sumusunod sa akin. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong makita. Ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw kahit wala namang hangin. Lalo akong kinabahan, pero pinilit kong magpatuloy. Pagpasok ko sa tore, ang loob nito ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Ang mga dingding ay punong-puno ng mga lumang aklat. Bawat isa ay mukhang kasing luma ng aklat na nasa akin. Sa gitna ng silid, may isang mesa na may nakapatong na bagay. Isang kristal na kumikislap sa madilim na paligid. Nilapitan ko ang mesa at biglang lumitaw ang isang figura mula sa likod ng kristal. Isang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kumikinang na parang bituin. Nagulat ako at napaatras. "Malayo ang narating mo, binata," sabi niya. Ang boses niya ay malalim at may alingawngaw. "Ngunit hindi mo dapat binuksan ang aklat." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Nanginginig pa ang boses ko. "Ang aklat ay isang pinto, at ang pinto ay nagdala sa iyo rito. Ngunit ang mundo ng mahika ay may kapalit." Sagot niya habang unti-unting umikot ang kristal sa mesa. "Anong kapalit?" Tanong ko ulit, mas lalong kinakabahan. Bago siya sumagot, biglang nagbagong anyo ang paligid. Ang tore ay nawala, at ang matandang lalaki ay naging isang halimaw, isang nilalang na may pakpak ng paniki.
mga mata ng apoy, at mahaba't matatalas na kuko. Huli ka na! Bulong niya, sabay hagikhik na nagbigay ng kilabot sa buong katawan ko. Sinubukan kong tumakbo, ngunit biglang nagsara ang pinto ng tore. Kahit wala na ako sa loob nito, ang aklat na hawak ko ay nagliyab, at ang mga pahina nito ay biglang naglaho, maliban sa isa. Ang sinumang pumasok ay hindi na makakabalik. Napaatras ako, ang halimaw ay papalapit, at ang mundo sa paligid ko ay unti-unting nagiging madilim. Sa huling sandali, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Boses ni nanay. "Gising, anak!" Biglang bumalik ang liwanag. Nasa silid na ulit ako, nanginginig at pawis na pawis. Ang aklat ay nasa mesa pa rin, ngunit sarado na ito. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay bumabagabag sa isip ko. Totoo ba ang lahat ng iyon? Nang tumingin ako sa ilalim ng mesa, may nakita akong maliit na piraso ng papel. Isang piraso mula sa aklat na may nakasulat, "Hindi pa tapos ang kwento." Silig cliffhanger. Sa kabila ng mga nakaraang araw na puno ng pagkamangha, hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang hatid ng sinaunang aklat na natagpuan ko sa silong. Ang bawat pahina nito ay tila may sariling buhay, naglalabas ng sinag ng liwanag tuwing binubuksan ko. Sa bawat pagdampi ng aking mga daliri sa mga salita, nararamdaman ko ang pintig ng isang mundo na matagal nang nakatago sa likod ng kurtina ng normalidad. Sa umagang ito, nagising ako sa kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabadyang pagbabago sa hangin, isang pangako ng malalim na hiwaga na darating. Hindi nagtagal, ay bumaba ako sa silong, dala ang kuryosidad at ang hindi maipaliwanag na pagnanasa na tuluyang mapukaw ang lahat ng sikreto ng aklat. Sumalampak ako sa sahig at binuksan muli ang aklat sa pahina kung saan tumigil ako kahapon. Ang mga letra ay kumikislap sa liwanag ng araw at ang mga salitang nasa pahina ay tila bumubulong sa akin. Nagsimula akong magbasa. Sa pagkakataong ito, mas determinado akong maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga nakasulat. Sa paglalakbay ng isang magiting na puso, ang mga pintuan ng mahika ay nagbubukas, at sa loob nito, ang mga pangako ng kapangyarihan ay nakatago. Habang binibigkas ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong parang may puwersang bumabalot sa akin, isang mainit na alon na dumadaloy mula sa aklat, papunta sa aking mga kamay at pataas sa aking mga balikat. Itinaas ko ang aking ulo at nakita ang mga simbolo sa paligid ko, umiikot sa hangin. Ang mga simbolo ay nagiging mas maliwanag at mas komplikado. Hanggang sa huli, pumutok ang liwanag sa aking paningin. Sa loob ng ilang segundo, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na hindi pamilyar. Ang paligid ay puno ng kulay at liwanag, mga puno na may dahon na parang ginto, at mga ulap na kumikislap na tila ba gawa sa mga bituin. Naglalakad ako, pinagmamasdan ng hindi pangkaraniwang tanawin, at nararamdaman ang malalim na koneksyon sa bawat bahagi ng mundo na ito. Sa di kalayuan, may nakita akong isang silweta ng isang tao, isang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas, nakasuot ng damit na tila gawa sa mga sinulid ng mga ulap. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay naroon ang kaalaman na tila lumipas na ang mga siglo. "Maligayang pagdating, aniya. Ikaw ang pinili." Nagtataka ko sa kanyang sinabi. "Pinili?" Tanong ko, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti siya, at sa kanyang angiti ay naramdaman ko ang pagkakaroon ng isang malalim na kabuluhan. Ang aklat na iyon ay hindi basta-basta. Ito ay isang pintuan, isang susi, para sa mga tulad mo na may kakayahang buksan ang mundo ng mahika. Ang iyong puso ay naglalakbay sa landas ng magiting, at ikaw ay hinirang na tagapag-ingat. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko
ang pagbigat ng responsibilidad na kasama ng kanyang mga salita. Ngunit kasabay nito, ang pagtaas ng aking kagalakan sa pag-unawa na may mas malalim na kahulugan ang aking natuklasan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalala at determinasyon. Sa iyo ang kapangyarihan, ngunit nasa iyo rin ang pagpili. Ang aklat ay magbubukas ng mga pintuan sa mga daigdig na puno ng pagsubok at pagsubok. Huwag kalimutan na ang tunay na mahika ay nasa mga desisyong ginagawa mo. Sa kanyang mga huling salita, naramdaman ko ang panginginig ng hangin at biglang naroon na muli ako sa aking silong. Ang aklat ay nakabukas sa aking harapan, ngunit ang mga simbolo ay nawala na. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, isang kakatuwang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng aklat. Pumihit ako at laking gulat ko nang makita ang isang liwanag na bumubukas sa kisame ng silong, isang portal na tila nag-aanyaya. Ang aking puso ay kumabog sa takot at pananabik. Ano ang naghihintay sa likod ng portal na ito? Sa pagkakataong ito, alam kong ang aking mga desisyon ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mas malawak na mundo na natuklasan ko. Naglakad ako papalapit sa portal. Ang liwanag nito ay nag-aanyaya, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang tibok ng mahika sa aking kaluluwa. At sa huli, isang hakbang na lang ang pagitan ko at ng bagong mundo. Huminga ako ng malalim at sa aking pagpasok, ang portal ay nagsara, leaving me suspended between reality and magic with the promise of adventure hanging thick in the air. Sa sandaling bumalik ako sa aming bahay, dala ang sinaunang aklat na natagpuan ko sa silong, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang enerhiya na bumalot sa aking paligid. Parang may buhay ang aklat na ito at tila nangungusap sa akin sa isang wika na hindi ko paganap na nauunawaan. Pagpasok tango sa aking silid, agad kong inilatag ang aklat sa lamesa. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng lumang pabalat nito, na puno ng mga simbolo at guhit na misteryoso. Nang binuksan ko ang aklat, muli kong nakita ang mga pahina na puno ng mga larawan ng mga nilalang at tagpo na tila galing sa isang mundong malayo sa realidad. Ngunit ngayong gabi, may isang pahina na agad na pumukaw sa aking pansin. Isang pahina na tila kakaiba sa lahat ng aking nakita. Ito ay may isang larawan ng isang pinto na may engravings na kumikinang sa liwanag ng kandila. Nang subukan kong hawakan ang pahina, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa aking kamay. Parang may puwersang humihila sa akin papunta sa pinto. Isang bulong ang umalingaw-ngaw sa silid, mahina ngunit malinaw. Buksan mo ang pinto at matutunan mo ang lihim ng mundo ng mahika. Wika nito. Sa kabila ng kaba, sinubukan kong ipikit ang aking mga mata. Inisip ang pinto. At nang ibuka ko ang aking mga mata, laking gulat ko nang makita ko ang pinto na ngayon ay nasa harapan ko mismo. Hindi na lamang isang imahe sa pahina ng aklat. Gawa ito sa makinis na kahoy, may mga ukit ng mga kakaibang simbolo na kumikislap sa dilim. Walang pag-aalinlangan, inabot ko ang doorknob nito at dahan-dahang binuksan. Sa likod ng pinto, bumungad sa akin ang isang kakaibang mundo na puno ng kulay at liwanag. Ang lupa ay tila gawa sa shimmering sand at ang hangin ay puno ng mabangong halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Sa aking harapan, isang pulutong ng mga nilalang, mga diwata, mga duwende at mga hayop na may pakpak ang bumati sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at pag-asa. Maligayang pagdating, tagapagbukas ng pinto, sabi ng isang matandang diwata na may mahaba at puting buhok. Ikaw ang napili upang malaman ang lihim ng aming mundo. Subalit, may isang pagsubok na kailangan mong lagpasan bago mo ganap na makilala ang mahika ng mundo namin.
Ako'y nag-usisa. Anong klasing pagsubok po iyon? Ngumiti ang matandang diwata, isang ngiti na puno ng kabaitan. Kailangan mong hanapin ang nawawalang liwanag ng aming mundo. Ito ay isang kristal na nagbibigay ng lakas sa lahat ng nilalang dito. Kapag nagtagumpay ka, ang mahika ng aming mundo ay magiging bahagi ng iyong pagkatao. Bagamat natatakot, alam kong ito ang pagkakataon para maunawaan ko ang aklat at ang mundo ng mahika. Kaya't sinimulan ko ang aking paglalakbay, sinusundan ang landas na itinuro ng mga diwata. Ang daan ay puno ng mga misteryong hindi ko maipaliwanag. Mga puno na bumubulong, mga ilog na tila umaawit, at mga bato na nagbabago ng kulay. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pagod, ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Sa likod ng isang malaking bato, nakita ko ang isang kristal na kumikislap. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, isang anino ang lumitaw sa aking harapan. Isang nilalang na hindi ko pa nakikita. May anyo ng tao, ngunit matay kasing dilim ng gabi. Ang kristal ay hindi nararapat sa iyo. Sabi nito sa tinig na puno ng galit. Ito ay para lamang sa amin, ang mga tagapagligtas ng mundo ng mahika. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking layunin, ngunit hindi ito nakinig. Sa halip, nagbigay ito ng isang hamon. Kung nais mong makuha ang kristal, kailangan mong talunin ako sa isang labanan ng kaisipan, isang labanan ng mahika. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit sa loob ng aking puso, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa aklat. Sinimulan ko ang labanan gamit ang mga aral na natutunan ko mula sa mga nilalang sa mundo ng mahika. Ang labanan ay puno ng liwanag at kulay. Bawat galaw ay may kasamang tunog ng musika. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang bumalot sa akin. Nawalan ako ng balanse. At ang huling nakita ko ay ang pagningning ng kristal bago tuluyang magdilim ang paligid. Nang magising ako, ako'y nag-iisa na lamang, ngunit nararamdaman ko ang isang bagong lakas sa aking loob. Ang aklat ay nasa tabi ko, bukas sa isang pahina na hindi ko pa nakikita. Sa pahina, isang mensahe. Ito ang simula ng iyong paglalakbay. Ang tunay na mahika ay nasa iyong mga kamay. Kahit puno ng misteryo, alam kong ito ay hindi pa ang katapusan. Ang pinto ng mahika ay bukas na, at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ano ang susunod? Ang tanong ay bumabalot sa aking isipan, puno ng pag-asa at kaba. Nang magising ako kinabukasan, ang silid ko ay puno ng malamig na hangin na hindi karaniwan sa aming bahay. Agad kong naalala ang mga nangyari kahapon, ang pagtuklas sa aklat sa silong, ang mga mahiwagang simbolo, at ang hindi maipaliwanag na liwanag na bumalot sa akin. Ang mga alaala ay tila nananaginip, subalit ang aklat ay naroon sa aking tabi. Patunay na ang lahat ay totoo. Nang hinayang ako sa oras na nagdaan at walang pag-aaksaya, binuksan ko ang aklat muli. Sa pagkakataong ito, nagpasya kong tuklasin ang mga sumusunod na pahina. Habang iniikot ko ang mga lumang pahina, isang pakiramdam ng pagkamangha at kaba ang bumalot sa akin. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kwento ng mga sinaunang mundo, mga nilalang na hindi ko pa kailanman narinig, at mga mahikang tila nakalilimutan nuna ng panahon. Sa gitna ng pagbabasa, may isang partikular na pahina na umagaw sa aking pansin. Ang mga simbolo ay kumikislap at tila lumulutang mula sa papel. Isang pangalan ang lumitaw, Aetherius, ang mundo kung saan ang lahat ng mahika ay nagmumula. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ko ay biglang nagbago. Ang aking silid ay unti-unting naglaho at ako ay natagpuan ng aking sarili sa isang kakaibang kagubatan na hindi ko pa nakikita dati. Ang mga puno ay mataas, ang mga dahon ay kumikinang sa makulay na liwanag, at ang hangin
ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa naaamoy. Habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon sa lugar na ito. Ang bawat hakbang ay tila nagpapalakas sa akin, nagbibigay ng bagong sigla at pag-unawa. Sa di kalayuan, may nakita akong isang ilog na umaagos ng marahan. Ang tubig ay kristal na malinaw at sa ilalim ay may mga batong kumikinang sa iba't ibang kulay. Lumapit ako at sumalok ng tubig gamit ang aking kamay upang uminom. Ang tubig ay malamig at sariwa, at sa bawat lagok ay tila lumilinaw ang aking isipan. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang iba't ibang nilalang. Ang ilan ay marahil mula sa mga kwentong pambata lamang. May mga maliit na nilalang na tinatawag na luminids na naglalabas ng munting liwanag mula sa kanilang katawan at sila ang nagsilbing gabay ko patungo sa isang nayon na tila gawa sa mga puno. Ang mga bahay ay nakalutang sa hangin, dinudugtong ng mga tulay na gawa sa mga sinulid ng ginto. Nakilala ko rin ang mga Sylvans, mga tagapagbantay ng kagubatan na may anyong tao, ngunit may mga pakpak na yari sa mga dahon. Habang ako'y nakikipag-usap sa kanila, unti-unting nabubuo ang larawan ng mundong ito sa aking isipan. Ang Etherius ay isang mundo ng balanse, kung saan ang mahika at kalikasan ay magkatuwang na namumuhay, ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may panganib na nagkukubli. Ang isang sinaunang puwersa, tinatawag na Umbra, ay nagbabanta na sirain ang balanse ng mundong ito. At ayon sa mga Sylvans, ako raw ang susi upang mapanatili ang kapayapaan. Agad akong naguluhan. Paano ako, isang ordinaryong binatilyo lamang, ang magiging solusyon sa isang problema ng mundong ito? Subalit, ang mga Luminids at Sylvans ay tila may tiwala sa akin. Sinabi nilang, ang aklat na nahanap ko ay hindi lamang isang aklat, kundi isang susi upang buksan ang daan patungo sa Etherius. Isa itong panawagan mula sa kanilang mundo para sa isang tagapagligtas. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang may lumitaw na anino mula sa kagubatan. Isang nilalang na may maitim na aura at ang kanyang mga mata ay tila mga butas na naglalabas ng malamig na hangin. Ang paligid ay biglang lumamig at ang mga luminids ay naglaho sa takot. Ang mga Sylvans ay agad na pumwesto sa harapan ko, handang ipagtanggol ako mula sa panganib. Nahanap ka na niya, sabi ng isa sa mga Sylvans na ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang Umbra ay hindi titigil hanggat hindi kanya nasusukol. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang kwento ng Etherius at ang Umbra ay mas malalim pa kaysa sa aking inaasahan. Ang kagubatan ay napuno ng tensyon at sa aking isipan, isang tanong ang pilit na bumabalik. Paano ko matatalo ang isang kalaban na hindi ko lubos na nauunawaan? Habang ako'y nag-iisip, biglang nagbago ang paligid. Ang kinatatayuan ko ay naglaho at ako'y natagpuan ko ang sarili ko. Pabalik sa aking silid. Ang aklat ay nakabukas sa aking harapan, ngunit ang mga simbolo ay naglaho na. Ang lahat ay tila isang panaginip lamang, ngunit alam kong higit pa ito roon. Ang Etherius ay totoo, at ang panganib na dala ng Umbra ay totoo rin. Habang nakatingin ako sa aklat, naramdaman ko ang isang kakaibang tibok sa aking dibdib, isang pakiramdam ng responsibilidad at determinasyon. Alam kong kailangan kong bumalik. Ngunit paano? Sa mga sandaling ito, isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa aklat. Tila nag-aanyaya. Ngunit bago ko pa man maabot ito, ang liwanag ay biglang naglaho. Iniwan akong may isang malaking tanong sa aking isipan. Paano ko muling mabubuksan ang daan patungo sa Etherius? Sa paglipas ng mga araw, ang aklat na natagpuan ko sa sisilong ay patuloy na nagbubukas ng mga misteryo ng mahika. Hindi ko lubos maisip na sa simpleng paghalungkat sa lumang bahay ng aking lola
ay matatagpuan ko ang isang sinaunang libro na magbabago sa takbo ng aking buhay. Ngayon, narito ako, nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, habang ang mga dahon nito ay naglalagas, tila isang senyas ng pagbabago. Binuksan ko ang aklat at nakita ang isang pahina na punong-puno ng mga simbolo at guhit. Sa gitna nito ay isang guhit ng isang pintuan, tila nagbibigay ng pahiwatig ng isang daan patungo sa ibang mundo. Hinaplos ko ang mga simbolo at naramdaman ko ang kakaibang init sa aking palad. Ang init na iyon ay tila lumalagos sa aking balat at umaabot hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, hindi ko mapigilan ang aking sarili na subukan ng mahika ng aklat. Ang takot ay laging naroon. Takot na baka hindi ko na makita ang mundo na nakasanayan ko. Takot na baka hindi na ako makabalik. Ngunit ang pangako ng bagong karanasan at ang pagnanais na matuklasan ang lihim na mundo ng mahika ay mas matimbang. Sinimulan kong bigkasin ang mga salitang nakasulat sa pahina, isang wika na hindi ko pa naririnig kailanman. Habang binibigkas ko ito, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa paligid ko. Ang hangin ay tila nabuhay, umiikot sa akin, nagdadala ng mga bulong ng kung anu-anong tunog. Ang mga dahon ng puno ay patuloy na naglalagas, kasabay ng pag-ikot ng hangin, at ang mga bulong ay naging musika sa aking pandinig. Pagkaraan ng ilang sandali, ang guhit ng pintuan sa pahina ay tila bumukas. Isang liwanag ang nagpakita mula sa gitna nito, nakakasilaw ngunit hindi nakakatakot. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pintuang iyon. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Sa bawat hakbang ko, ang mundo sa paligid ko ay tila unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang bagong tanawin na hindi ko pa nakikita. Nang makalapit na ako sa pintuan, isinara ko ang aklat at naramdaman kong ang init na nagmumula rito ay tila nagpatuloy sa akin. Parang may sariling buhay. Huminga ako ng malalim bago tuluyang lumusong sa liwanag. Sa isang iglap, ang mundo na nakasanayan ko ay nawala at ako'y napatungo sa isang lugar na puno ng kulay at liwanag. Ang tanawing bumungad sa akin ay kahanga-hanga. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin kahit na araw pa lamang, at ang lupa ay punong-puno ng mga halaman na hindi ko pa nakikita. Ang hangin ay sariwa at masarap sa pakiramdam. Tila ba ang bawat paghinga ko ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ang lahat ng ito ay tila nag-aanyaya sa akin na tuklasin ang malalim na lihim nito. Habang namamangha ako sa bagong mundong ito, napansin ko ang isang grupo ng mga nilalang na papalapit sa akin. Sila ay hindi karaniwan, mga malatao, ngunit may mga pakpak na tila gawa sa liwanag. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, puno ng kabaitan at kaalaman. Hindi ko alam kung sila ay kaibigan o kaaway, ngunit ang kanilang presensya ay tila nagdudulot ng kapayapaan sa aking kalooban. Isa sa kanila ay lumapit sa akin at nagpakilala. Siya ay si Lyra, ang tagapag-ingat ng mga lihim ng mundo ng mahika. Sinabi niya sa akin na ang aking pagdating ay hindi isang aksidente, kundi isang bahagi ng isang mas malaking plano na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa akin. Halo-halong takot at pananabik. Bakit ako? Tanong ko, habang hawak-hawak ko pa rin ang aklat na bumukas ng pintuan. Ano ang papel ko sa mundong ito? Ngumiti si Lyra sa akin. Isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ikaw ang napili ng aklat at ang iyong paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng nasa mundong ito ay may mabuting hangarin. Marami kang matutuklasan, mga lihim na maaaring makapagbago sa iyong pananaw. Habang nakikinig ako sa kanya,
Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagtanong ng higit pa, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ang isang anino na mabilis na gumagalaw patungo sa akin. Ang anino ay lumago at nagkaroon ng hugis, isang hugis na tila nagbabanta. Ngayon, sa gitna ng bagong mundong ito, nararamdaman ko ang pagdating ng isang panganib na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang pintuan ay nagbukas ng mundo ng mahika, ngunit sa likod nito ay tila may nakatagong panganib na handang sumubok sa aking lakas at tapang. At sa puntong ito, alam kong ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng madilim na silong, habang ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Nakatayo akong nag-iisip kung paano ko napasok ang sitwasyong ito. Ang sinaunang aklat na aking natagpuan, ang aklat na nagbukas ng mundo ng mahika, ay tila may sariling buhay. Parang may sariling kalooban na naglalakbay sa bawat pahina nito. Palagi kong nararamdaman na ito'y nangungusap sa akin, bagamat hindi ko lubos maunawaan ang lahat ng sinasabi nito. Ngayon, nasa ikapitong kabanata na ako ng aklat. Ang bawat pahina ay punong-puno ng mga simbolo at salitang hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Subalit sa bawat paglipat ko ng pahina, ang mga letra ay unti-unting nagiging malinaw, na para bang aking natututunan ang isang wika na hindi ko naman pinag-aralan. Minsan, kapag tahimik ang gabi at ang tanging liwanag lamang ay ang kumikislap na ilaw, mula sa lumang lampara sa tabi ng aking kama, naririnig ko ang mga boses mula sa aklat. Ang mga ito'y tila mga bulong ng mga nilalang mula sa kabilang daigdig. Sinasabi nila sa akin ang mga kwento ng kanilang kaharian at ang mga lihim na nakatago sa likod ng bawat salita. Sa kabanatang ito, nakita ko ang isang mapa na naglalaman ng mga lugar na hindi ko pa naririnig. Ang mga bundok, ilog at kagubatan ay tila mga lugar na galing sa isang alamat, ngunit tila pamilyar. Ang isa sa mga lugar ay may markang nagliliwanag na para bang ito'y isang tawag para sa akin upang ito'y marating. Sinubukan kong iugnay ang mga marka sa aking mundo. Lumabas ako ng bahay at tinungo ang kagubatan sa likod ng aming bakuran. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay nagkikiskisan sa bawat hakbang ko. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, ang mga marka sa mapa ay tumutugma sa aking dinaraanan. Nagpatuloy ako sa paglalakad, dala ang aklat sa ilalim ng aking braso. Habang papalapit ako sa gitna ng kagubatan, bigla kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Parang may puwersang nagtutulak sa akin patungo sa isang partikular na direksyon. Ang aking mga hakbang ay naging mas mabilis, na para bang ang aking mga paa ay hindi na sa akin. At sa wakas, narating ko ang isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga baging at lumot. Ang mistikal na aura ng lugar na iyon ay tila pumapaloob sa akin, at ang aklat ay mas lalong nagningning sa aking mga kamay. Lumuhod ako sa harap ng kuweba at marahang binuksan ang aklat. Sa pagbukas ko, ang mga pahina ay tila lumilipad-lipad at huminto sa isang pahina na naglalaman ng isang orasyon na hindi ko pa nakikita dati. Habang binabasa ko ang mga salita, naramdaman ko ang pag-iinit ng paligid at isang liwanag ang nagmula sa loob ng kuweba. Ang liwanag na ito ay tila isang portal na nagbukas sa isang bagong mundo. Isang mundo na hindi ko kailanman inakala na makikita ko. Puno ng pag-aalinlangan at pananabik, pumasok ako sa loob ng kuweba. Ang liwanag ay nagbigay daan sa isang tanawin na hindi ko maipaliwanag. Isang mundo na puno ng kulay, kakaibang mga hayop, at mga nilalang na tila nagmula sa mga panaginip. Ang kagubatan na ito
ay puno ng buhay at mahika, at ang himpapawid ay tila umaawit sa bawat paghinga ko. Habang iniikot ko ang aking paningin, napansin ko ang isang figura sa di kalayuan. Isa itong tao o nilalang na nakasuot ng kapa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Lumapit siya sa akin at sa kanyang paglapit, nakita ko ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng karunungan at misteryo. Maligayang pagdating, anya, na ang boses ay tila kumakalat sa hangin. Ikaw ang pinili ng aklat. Ikaw ang nagbukas ng aming mundo. Bago ko pa man siya masagot, biglang may narinig akong malakas na ugong mula sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang portal na aking dinaanan papunta rito ay nagsisimulang magsara. Ang aking puso ay biglang bumilis at ang kaba ay bumalot sa akin. Paano kung hindi na ako makabalik? Paano kung naiwan ko na ang dati kong mundo? Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, ang figura sa harapan ko ay nagsalita muli. Ang iyong pagdating ay may dahilan. May misyon ka sa aming mundo. Nang magsimula siyang magpaliwanag, ang portal ay tuluyang nagsara. At ang mundo na aking pinagmulan ay unti-unting naglaho sa aking alaala. Napagtanto ko na wala na akong magagawa, kundi harapin ang bagong realidad na ito. Isang mundo ng mahika at misteryo na nagbukas dahil sa isang lumang aklat na aking natagpuan sa silong. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang pagkaakit ko sa sinaunang aklat na natagpuan ko sa silong. Parang may sariling buhay ang mga pahina nito na kumikislap tuwing binubuksan ko. Sa bawat pag-aaral ko, mas lalo itong nagiging misteryoso, puno ng mga simbolo at salitang tila nagmula sa ibang mundo. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, hindi ko maikakaila ang pagnanasa kong tuklasin ang lihim na hatid nito. Isang umaga, habang tahimik akong nakaupo sa aking silid, binubuksan ko ang aklat sa isang pahina na tila nagmumula sa loob ng aking utak. Parang may puwersang humihila sa akin. Nakita ko ang isang simbolo na hindi ko pa nakikita dati. Isang bituin na may 5 sulok. Napapalibutan ng mga salitang kumikinang. Ang salitang Lux Veritas ay nagningning sa gitna nito. Muli kong inisip kung ano ang mga ito at kung bakit tila may kakaibang koneksyon ako sa mga ito. Binasa ko ang pahina at sa aking pagkagulat, nagsimula akong makarinig ng bulong, isang matandang boses na hindi ko mawari kung saang direksyon nang gagaling. Ang sabi niya, "Isara mo ang iyong mga mata at makakikita ka ng daan." Sa pagdududa at pananabik, sinunod ko ang sinabi. Isinara ko ang aking mga mata at ang dilim ay unti-unting napalitan ng liwanag. Nakikita ko ang isang daan na puno ng mga bituin, isang landas, patungo sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Sa aking kalooban, alam kong ito ang simula ng aking paglalakbay, patungo sa mundo ng mahika. Para akong nasa panaginip, ngunit ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking pisngi. Naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa at ang amoy ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy dati. Sa harapan ko, may isang pintuan na yari sa kahoy. May ukit ng parehong simbolo na nakita ko sa aklat. Ang pintuang ito ba ang magdadala sa akin sa mundo ng mahika? Ang pintuan ay bumukas ng dahan-dahan at sa kabila nito, nakita ko ang isang mundo na puno ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Mga diwata, mga duwende, at mga hayop na may pakpak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang lugar ay kapwa kaakit-akit at nakakatakot, isang mundo na puno ng mga misteryo. Sinundan ko ang landas, at sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang batang babae, may buhok na tila gawa sa liwanag, ang lumitaw sa aking harapan. "Ikaw ang pinili ng aklat," sabi niya. "Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib."
Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ngunit bago siya sumagot, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang mga puno ay nagsimulang magkalasan at ang mga nilalang ay nagmistulang nagkakagulo. Isang halimaw na may dilaw na mata ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang batang babae ay tumakbo palayo, ngunit bago siya tuluyang mawala, iniabot niya sa akin ang isang maliit na susi. Ito ang iyong pag-asa, bulong niya. Kung sakaling dumating ang oras ng iyong pangangailangan. Ako'y naiwan na nag-iisa, hawak ang susi, habang ang halimaw ay naglalakad patungo sa akin. Naramdaman ko ang takot na dumadaloy sa aking mga ugat, ngunit sa likod ng takot, may isang puwersang nag-uudyok sa akin na lumaban. Mabilis kong binuksan ang aklat, binalikan ang pahinang may simbolo ng bituin. Sa aking gulat, ang mga salita ay nagsimulang gumalaw at ang liwanag ay lumabas mula sa mga pahina. Ang liwanag ay pumalibot sa halimaw at sa isang iglap, ito'y nawala, nagmistulang usok na tinangay ng hangin. Sa pag-aakalang tapos na ang panganib, huminga ako ng malalim. Ngunit nang bumalik ang katahimikan, narinig ko ang isang boses mula sa likuran ko. Hindi pa ito ang wakas, sabi ng boses. Ito pa lamang ang simula. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang matandang lalaki. May hawak na isang aklat na kapareho ng akin. Ang lihim ng silong ay hindi lamang para sa iyo. Patuloy niya. Marami pang dapat tuklasin at ang daan ay puno ng mga pagsubok. Naiwan akong tulala. Hawak pa rin ang susi at ang aklat, habang ang matandang lalaki ay naglakad palayo. Naglaho sa liwanag ng buwan. Sa likod ng aking isip, alam kong hindi ko siya huling makikita. Ang aking pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at ang susi sa aking kamay ay isang paalala na ang bawat lihim ay may kapangyarihan at ang kapangyarihan ay mayroong halaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin habang hawak ko ang sinaunang aklat. Ang mga pahina nito ay tila bumubukas sa sarili nilang kagustuhan at ang mga salitang nakapaloob ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Hindi ko mawari kung ito ay bunga ng aking imahinasyon o isang bahagi ng misteryosong mundo ng mahika na unti-unting nagbubukas sa harap ko. Habang patuloy kong sinusuri ang nilalaman ng aklat, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga matang nagmamasid sa akin, nag-aabang sa bawat kilos ko. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at bigla kong naisip na baka may mga nilalang na hindi ko nakikita ang nagmamatsyag sa akin sa dilim. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo akong naging determinado. Natuklasin ang kapangyarihang hatid ng aklat. Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin ko ang isang pahina na may kakaibang simbolo. Hindi ko pa ito nakikita sa mga naunang bahagi. At ang pagkakasulat nito ay tila isang uri ng sinaunang wika. Sa kabila ng pag-aalinlangan, hinaplos ko ang pahina at biglang lumitaw ang isang imahe, isang portal na kumikislap at nag-aanyaya. Alam kong ito ang susunod na hakbang sa aking pakikipagsapalaran. Walang pag-aalinlangan, sinubukan kong bigkasin ang mga salitang nakaukit sa pahina. Sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga kamay, habang ang portal ay unti-unting bumubukas sa harap ko. Pumasok ang liwanag na nagmumula sa loob nito, na tila inaanyayahan akong tumuloy. Dahan-dahan akong lumapit sa portal. Ang puso ko ay nag-umapaw sa kaba at pananabik. Sa sandaling inihakbang ko ang aking paa papaloob, naramdaman ko ang pagkakawala ng bigat ng aking katawan. Parang lumulutang ako sa hangin, habang ang paligid ay nag-iba. Mula sa madilim na silong, patungo sa isang makulay at kahangahangang mundo. Ang lugar na aking kinatatayuan
ay puno ng mga puno na kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang hangin ay sariwa at ang mga bulaklak ay naglalabas ng matamis na halimuyak. Hindi ko maiwasang mamangha sa kagandahan ng lugar. Tila isang paraiso na nakatago mula sa mapanghusgang mata ng mundo. Habang nililibot ko ang paligid, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang buhok ay maputi na parang pilak at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at kabaitan. Lumapit ako sa kanya at siya ay ngumiti sa akin na para bang matagal na niya akong kilala. Maligayang pagdating, binatilyo, bati niya sa akin. Ikaw ay napili upang tuklasin ang mundo ng mahika at kapangyarihan. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay may kapalit. Ang iyong paglalakbay ay hindi magiging madali. Ngunit ito ay puno ng pag-asa at pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit alam kong may mahalaga siyang nais iparating. Humakbang siya palapit at iniabot sa akin ang isang maliit na kahon na yari sa ginto. Ito ay may taglay na lihim. Buksan mo ito kung ikaw ay handa na sa susunod na pagsubok. Sa sandaling binuksan ko ang kahon, biglang nagbago ang paligid. Ang makulay na kagubatan ay naglaho at napalitan ng isang madilim na silid na puno ng mga lumang aklat at alikabok. Ang matandang lalaki ay nawala at ako ay nag-iisa na naman. Subalit, hindi ko nahawak ang sinaunang aklat, kundi isang bagong manuskrito na may mga simbolo at guhit na hindi pamilyar sa akin. Ang puso ko ay nag-umapaw sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit alam ko na ang aklat na ito ay susi sa susunod na bahagi ng aking paglalakbay. Sa bawat pahina, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko, tila isang pagsubok na dapat kong malampasan. Sa dulo ng manuskrito, may nakita kong isang mensahe na nakasulat sa tinta na kumikinang sa dilim. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Ngunit alalahanin, ang pinakamalaking lihim ay hindi laging nakikita. Bigla kong narinig ang isang malakas na tunog mula sa labas ng silid. Ang sahig ay nagsimulang umuga at ang mga aklat ay nagsipagbagsakan. Isang pinto ang bumukas sa likod ko at sa loob nito ay may isang liwanag na tumatawag sa akin. Sa puntong iyon, alam kong wala na akong oras para mag-isip. Ang liwanag ay tila isang banta, ngunit alam kong ito rin ay maaaring maging aking pagpapalaya. Tumakbo ako papasok, walang kasiguraduhan kung ano ang aking kahaharapin, ngunit puno ng pag-asa na ang susunod na hakbang ay magdadala sa akin sa mas malalim na hiwaga ng mundo ng mahika. Ngunit sa sandaling pumasok ako, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid ko, at ang aking katawan ay tila nahulog sa kawalan. Ang mga mata ko ay unti-unting nagdidilim, at ang huling bagay na narinig ko ay ang pagbulong ng isang boses. Ang iyong paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-aayos ng aming silong ay magiging dahilan upang magbukas ang isang mundo ng mahika sa harap ko. Ang aklat na aking natagpuan ay tila may sariling kabuhay. Sa tuwing binubuksan ko ito, nararamdaman ko ang paglaganap ng kakaibang enerhiya sa paligid. Sa bawat pahina, may mga sagisag at salita na unti-unting nauunawaan ng aking isipan, na para bang ako'y isinilang upang basahin at intindihin ang mga ito. Sa una, ang mga salita ay tila walang kahulugan, mga guhit at simbolo na pinaghihinalaan kong bahagi ng isang sinaunang wika. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang mga simbolo ay naging malinaw, at sa bawat paglipas ng oras, nararamdaman ko ang pagdaloy ng mahika sa aking mga kamay. Isang gabi, habang ang malamig na hangin ay unti-unting pumapasok sa bintana ng aking silid, naisip kong subukan ng isa sa mga nakasulat na inkantasyon.
Ang mga salitang iyon ay tila bumubulong sa akin, nag-aanyayang subukin ang kanilang kapangyarihan. Hawak ang aklat, sinimulan kong basahin ang isang simpleng spell na sinasabing makakapagpatubo ng halaman kahit sa tigang na lupa. Hindi ko alam kung bakit iyon ang napili kong unang subukan. Ngunit sa kabila ng pagdududa, hinayaan kong dalhin ako ng kuryosidad. Nang matapos ko ang pagbigkas ng huling salita, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa aking mga palad. Mula sa kawalan, isang maliit na usbong ang lumitaw sa lamesa. Unti-unti itong lumaki, at sa loob ng ilang sandali, isang maganda at makulay na bulaklak ang nakatayo sa harap ko. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ang mahika ay tunay, at ako'y naging bahagi nito. Ngunit hindi lamang ang bulaklak ang nagdulot sa akin ng labis na pagtataka. Sa likod ng bulaklak, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Isang figura na tila gawa sa liwanag at usok. Nagsalita ito ng may tunong pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung kanino. "Huwag kang masyadong magpakasaya, bata. Ang mahika ay may kapalit." Sa takot at pagtataka napatras ako. "Sino ka?" Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking tinig. "Isang tagapangalaga." Sagot ng figura. "Isang bahagi ng aklat na iyong binuksan. Ang bawat spell ay may kaakibat na responsibilidad. Ang mahika ay hindi isang laruan." Napalunok ako. Sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang pag-usbong ng determinasyon sa aking puso. "Anong responsibilidad?" Tanong ko, tila ba handang harapin ang anumang kapalit. Ngumiti ang figura, isang ngiting puno ng misteryo. "Iyon ay para sa iyo upang matuklasan. Ngunit tandaan, sa bawat hakbang, ang aklat ay magbubukas ng panibagong pinto. At sa bawat pinto, isang bagong mundo ang iyong haharapin." Nagsimula akong mag-isip sa mga posibilidad. Ano ang mga susunod na mundo na bubuksan ng aklat? Ano ang mga lihim na nagtatago sa likod ng bawat pahina? Sa kabila ng aking kagustuhan na malaman ang lahat, alam ko na hindi ko dapat madaliin ang mga bagay. Ang bawat hakbang ay dapat pag-isipan dahil ang bawat desisyon ay may kaakibat na panganib. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod kong gagawin, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa hangin. Ang figura ay unti-unting naglaho, ngunit bago ito tuluyang mawala, may iniwang babala. "Maging maingat sa susunod na spell na iyong pipiliin. May mga puwersa na hindi mo pa nauunawaan." At sa pagbalik ng katahimikan sa aking silid, ang bulaklak na aking nilikha ay dahan-dahang nalanta, na para bang pinapaalalahanan ako ng kahalagahan ng aking mga desisyon. Ngunit sa kabila ng babala, may bahagi sa akin na hindi mapigilan ang excitement. Ano ang susunod na spell na aking susubukan? Ano ang kapalit ng bawat mahikang aking gagamitin? Bumalik ang aking tingin sa aklat, at habang binubuksan ko ang susunod na pahina, nakita ko ang isang simbolo na tila ba humihila sa akin. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong ito ang susunod kong hakbang. Sa paglapit ng aking mga daliri sa pahina, naramdaman ko ang pag-init ng hangin sa paligid. Isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa akin, at bago pa man ako makapag-isip, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang silid ay tila nag-iba ng anyo, at sa isang iglap, ako'y nasa ibang lugar na, isang mundo na puno ng liwanag at dilim, kung saan ang mga anino ay buhay at ang hangin ay puno ng bulong ng mga sinaunang nilalang. Ngunit sa kabila ng pagkagulat, alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng aking tunay na paglalakbay, kung saan ang bawat hakbang ay isang pagsubok at ang bawat desisyon ay isang pagkakataon upang matuklasan ang aking kapalaran. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan.
Ano ang tunay na kapangyarihan ng aklat na ito? At ano ang kapalit ng aking paggamit nito? Sa paglipas ng mga araw, ang kakatwang aklat na aking natagpuan sa silong ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Hindi ko inasahan na ang simpleng silid na iyon na puno ng alikabok at di na napapansin ng iba ang magiging daan upang makatagpo ako ng isang mundo na hindi ko kailanman inakalang umiiral. Sa bawat pahina ng aklat, tila may bumubukas na portal na nagdadala sa akin sa iba't ibang sulok ng mahika, mga lugar na puno ng kagilagilalas na tanawin, mga nilalang na hindi ko maipaliwanag, at mga karanasang nagbigay sa akin ng bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng imahinasyon. Ngunit sa araw na ito, habang ako ay nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng lumang lampara, may kakaibang nangyari. Ang mga salita sa pahina ay tila kumukupas, at ang mga imahe na dati kong nakikita ay unti-unting naglalaho. Nagsimulang bumigat ang aking dibdib sa pag-aalala. Ano ang nangyayari sa aklat? Bakit biglang naubos ang liwanag nito? Sinubukan kong iwan ang aklat at lumabas ng silong upang makahanap ng sagot. Sa aking paglalakad papunta sa hardin, napansin kong kakaiba ang paligid. Ang mga halaman ay tila nalalanta, at ang kalangitan ay nababalot ng makapal na ulap. Ang hangin ay malamig at nakakapangilabot, na para bang may masamang balak na bumabalot sa buong lugar. Habang abala ang aking isipan sa pag-iisip, nakarinig ako ng mahina, ngunit malinaw na tawag mula sa aking likuran. "Kailangan mo akong tulungan," sabi ng tinig, na tila nagmumula sa mismong hangin. Agad akong lumingon, ngunit walang tao sa aking paligid. Muli, narinig ko ang tawag, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang tunog ay nagmumula sa aklat na iniwan ko sa silong. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay, pababa ng silong, at doon ko muling tiningnan ang aklat. Ang mga pahina ay kuminang ng bahagya, ngunit ang mga salitang nakasulat ay halos hindi na mabasa. Sa gitna ng lahat ng ito, isang figura ang lumitaw, isang anino na hugis tao, ngunit walang malinaw na mukha. "Ikaw ang may hawak ng susi," sabi nito sa akin. "Ang ating mundo ay unti-unting naglalaho. Kailangan mong hanapin ang nawawalang liwanag." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng anino, ngunit may bahagi sa aking puso na nagsasabing may koneksyon kami. Paano ko gagawin iyon? Tanong ko, puno ng takot at pagdududa. "Kailangan mong hanapin ang ikalawang aklat," sagot ng figura. "Ito ang tanging paraan upang maibalik ang liwanag sa ating mundo." Nang biglang naglaho ang figura, iniwan ako nitong may mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ko maaaring pabayaan ang mundo ng mahika, na unti-unting naglalaho. Sa kabila ng aking takot, nagpasya akong sundan ang mahiwagang tawag at hanapin ang ikalawang aklat. Sa aking paghahanap, naalala ko ang mga lumang kwento ng aking lolo tungkol sa isang sagradong lugar sa loob ng kagubatan. Isang lugar na sinasabing pinagtataguan ng mahika. Marahil doon ko matatagpuan ang ikalawang aklat. Sa pagpasok ko sa kagubatan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin, at sa bawat hakbang ay parang may mga mata na nakamasid. Ang mga puno ay tila buhay, hinamantanan ng pads, at ang mga ugat nito ay bumubuo ng komplikadong daan na tila may sariling direksyon. Habang patuloy akong naglalakad, may kakaibang liwanag ang aking natanaw mula sa malayo. Isang liwanag na kasing liwanag ng buwan, ngunit may kalakip na init na para bang galing sa araw. Ang liwanag na ito ay nakapagbibigay sa akin ng pag-asa, na marahil ay ito ang daan patungo sa ikalawang aklat. Sa bawat hakbang ay nagiging mas maliwanag ang aking landas, hanggang sa umabot ako sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Doon, sa gitna ng clearing, ay may isang pedestal na yari sa bato,
At sa ibabaw nito ay isang aklat na naglalabas ng liwanag. Ang aklat na ito ay parang katulad ng unang aklat na aking nahanap, ngunit may kakaibang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang pamilyar na presensya ng anino. Ito ang iyong hinahanap, sabi nito. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang aklat na ito ay may kapangyarihan na hindi mo pa nauunawaan. Marahan kong binuksan ang aklat at sa aking pagtingin sa mga pahina, nakita ko ang mga salitang puno ng mahika. Ngunit sa huling pahina, naroon ang isang babala. Sa pagbuo ng bagong liwanag, may kapalit na kadilimang darating. Agad kong naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang mga puno sa paligid ay nag-umpisang gumalaw at ang hangin ay nag-iingay. Sa likod ko, narinig ko ang pagdating ng isang nilalang. Isang nilalang na tila gawa sa kadiliman, na handang pigilan ako sa aking misyon. Ang aking mga kamay ay nanghinginig habang hawak ang aklat, ngunit alam kong oras na upang gamitin ang kapangyarihan nito. Sa bawat salita na aking binigkas mula sa pahina, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin at ang pagliwanag ng paligid. Ngunit, sa aking pagtatangka na ibalik ang liwanag, naramdaman ko ang puwersang humihila sa akin patungo sa kadiliman. Ano ang aking gagawin? Paano ko matatalo ang nilalang na ito? Isa lang ang sigurado. Ang aking bawat aksyon ay may kapalit at ang oras ay mabilis na nauubos. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin, simula nang matagpuan ko ang sinaunang aklat sa silong ng aming lumang bahay, tila unti-unti na akong nasasanay sa di inaasahang mga pangyayari. Ngunit sa likod ng bawat bagong kaalaman, ay bumabalik ang takot na baka may hindi ako kayang kontrolin. Noon, isang simpleng binatilyo lamang ako na naninirahan sa isang tahimik na bayan. Ngunit ngayon, tila isa akong karakter sa isang kwento ng mahika na unti-unting nagbubukas sa harapan ko. Mula nang umpisahan kong basahin ang mga pahina ng aklat na iyon, nagkakaroon ako ng mga kakaibang karanasan. Ang mga salita ay tila lumilipad mula sa papel at direktang pumapasok sa akin. Sa tuwing isinasara ko ang aklat, nakikita ko ang mga imahe ng hindi pamilyar na mga lugar at nilalang sa aking isipan. Nariyan ang mga kastilyo ng kristal, mga puno ng ilaw, at ang mga nilalang na may pakpak na naglalakbay sa hangin. Isang gabi, sa kalagitnaan ng aking pagbabasa, narinig ko ang mga bulong. Sa una, inisip kong ang hangin lamang iyon sa labas ng aking bintana. Ngunit nang tumahimik ang paligid, naroon pa rin ang mga bulong. Mula sa aking kwarto, lumabas ako at sinundan ng tunog. Ang mga bulong ay tila nagmumula sa silong kung saan ko natagpuan ang aklat. Bumaba ako sa hagdan, dala ang isang maliit na lampara para sa liwanag. Sa silong, nakita ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang bahagi ng pader. Ang liwanag ay tila sumisiksik sa mga butas ng lumang kahoy. Nilapitan ko ito at sa aking pagdikit sa pader, bigla akong nakaramdam ng malakas na enerhiya. Ang liwanag ay nagbukas ng isang pintuan patungo sa mundo na hindi ko pa nasisilayan. Sa likod ng pintuan ay isang kagubatan na puno ng mga puno na umaawit. Ang mga dahon ay kumikinang sa iba't ibang kulay at ang hangin ay puno ng mga himig na tila nagsasayaw sa aking pandinig. Ang mundo ay buhay na buhay, puno ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Ang mga maliliit na diwata ay naglalaro sa paligid at ang mga hayop ay naglalakad ng marahan, tila walang takot sa pagkakaroon ko. Habang naglalakad ako, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ang kanyang buhok ay puti at mahaba at ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman ng maraming siglo. "Ikaw ang pinili," sabi niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang aklat na iyon ay hindi lamang isang kasangkapan.
Ito ay susi sa mga lihim ng mundo, ngunit ang kapangyarihan nito ay may kapalit. Hindi ko naisip na ang simpleng aklat na iyon ay may kakayahang magbukas ng ganitong mundo. Ang matandang lalaki ay nagpatuloy. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng lihim ay dapat malaman. May mga bagay na mas mabuting nananatiling nakatago. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ano ang kapalit ng kaalamang ito? Ngunit bago ko pa man siya matanong, naglaho siya na parang usok. Ang kanyang mga huling salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Piliin mong mabuti sapagkat ang bawat desisyon ay may kaakibat na tadhana. Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusubukan na unawain ang mga nangyayari. Hanggang sa marating ko ang isang malaking puno na tila nagkukubli ng isang lihim. Sa ilalim ng punong iyon ay may isang maliit na kahon. Binuksan ko ito at naroon ang isang maliit na kristal na kumikinang sa liwanag. Nang hawakan ko ito, bigla itong nagliwanag ng matindi. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkalugmok sa lupa. Pagkadilat ko, bumalik ako sa aking kwarto. Ang aklat ay nasa tabi ko at ang silong ay muling tahimik. Ngunit sa aking kamay, naroon pa rin ang kristal, tila nagpapaalala na ang mundo ng mahika ay hindi lamang isang panaginip. Sa aking pag-iisip ng mga susunod na hakbang, biglang may narinig akong kaluskos mula sa labas ng pintuan. Sa pagbukas ko, isang kakaibang nilalang ang nakatayo sa harapan ko. Isang nilalang na tila nagmula sa mundo na aking nasaksihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at sa boses na puno ng awtoridad, sinabi niya, "Ang oras mo ay nagsisimula na. Piliin mo ang iyong landas." At doon ko napagtanto na ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang.